Ngayon dadalhin ko kayo sa isang thought experiment na kung saan titignan natin kung anong value na kine-create ng pagbibigay ng ayuda. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, tsa! Grabe! Limpak na salapi ang meron si ate. Ngayon, you have the purchasing power. Ang tanong na lang, what are you going to purchase? 'Di ba? Marami kang ang pera, wala ka namang mabili. Ano silbi ng pera mo? So, nagprint yung gobyerno ng pera, pero wala naman silang ibebenta. Or yung ekonomiya natin, wala namang produkto. Wala naman tayong mabibili. So, marami kang pambili, wala ka namang bibilin. Anong resulta nun? Inflation ang tawag doon, guys. Ito pa yung matindi dyan. Yung trabaho na ginawa mo para makuha mo yung limpak na salapi na yun, nakadagdag ba sa produkto na pwede mong mabili gamit yung pera na binigay sa'yo? Ang isa sa pinaka-common way ng pangangampanya ng mga politiko is to make the voters feel good. And by making them feel good, they will appeal doon sa side nila na api sila, nahihirapan sila, so on and so forth. Which is nilalayo nila sa kung ano talaga yung totoong buhay para mas maintindihan sana nila. And yun yung ginagawa nila. Kaya nami-misalign yung mga tao doon sa realidad. Nagigets nyo? Yung paghihirap na dapat pinagdadaanan ng isang individual, kasi mahirap naman talaga mag-create, mahirap yung magtrabaho, mahirap mabuhay, literal. Pero ang ginagawa kasi nila, they present themselves as the savior doon sa paghihirap na dapat mong pagdaanan para iboto mo sila doon sa posisyon na tinatakbuhan nila. Gets? O diba? Kaya nga, ang madalas nilang pinipinta doon sa mga kaharap nila, mahina kayo, walang nag-aalaga sa inyo, ako yung mag-aalaga sa inyo, gagawin ko to para sa inyo, para hindi na kayo mahirapan. Which is a very wrong mindset. Kasi wala naman nakakaligtas sa paghihirap. Kabayaran yung paghihirap na yun para makuha mo yung success. And if you're not willing to pay for the price of success, then of course, ultimately, you're not going to equivalent exchange nga, di ba? Well, this is Pinoy Extreme. I hope you've learned something again for today. Enjoy the weekend. Have a good day.